Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin yung isang bagay na karamihan sa mga VPN beginners hindi talaga gets. Ito yung first warrant canary ng Surfshark. What's up guys? Ako si Ashley at kung nakita mo na yung phrase na yun sa website ng isang VPN tapos naisip mo, ano ba tong warrant canary? Don't worry, by the end of this video, alam mo na exactly kung ano yung ibig sabihin yan. Why Surfshark's update is important and how it connects to your privacy as a user. So simulan na natin. Umpisahan muna natin sa basics. Ano ba talaga ang Surfshark? So ang Surfshark ay isang VPN service na tumutulong para mapanatiling private ang online activity mo. Kapag kumonek ka dito, yung internet traffic mo na i-encrypt at dumadaan sa isang secure server, kaya natatago ang real IP address mo and keeps your data safe from ISPs, advertisers, or hackers. Ang nag-set apart sa Surfshark ay kung gaano siya ka-focus sa transparency and trust. Isa siya sa ilang VPNs na openly nagre-release ng audits, mga reports, at ngayon pati na rin yung pinakauna nilang warrant canary. Kung bago ka pa lang sa VPN, baka isipin mo na medyo technical pakinggan lahat ng to, but it's actually pretty simple. Ang goal ng Surfshark ay siguraduhin na may mangyari man behind the scenes tulad ng isang government request para sa data, users will be able to know about it. Diyan na pumapasok yung warrant canary. What a warrant canary is. Umpisahan natin ulit sa basics. Ang warrant canary ay isang klase ng public notice na nagsasabi sa mga users whether a company has received secret government requests for user data. Galing yung pangalan nito sa old days ng coal mining. Miners used to bring canaries into mines. Kapag naging toxic na yung hangin, the canary would stop singing. The silence warned miners to get out. So, sa digital world, ganun din yung concept. Ang isang company tulad ng Surfshark ay nagpo-post ng messages na nagsasabing, "We have never received any national security letters, gag orders, or warrants that prevents us from telling you." Hanggat updated yung message na yon, pwedeng isipin ng mga users na walang nangyayari. Pero, kapag tinanggal yon ng company o hindi nila in-update, isa na yung silent warning. Parang dun sa canary, ibig sabihin, may bago na behind the scenes at posible na hindi sila allowed na pag-usapan yon directly. Warrant canaries exist because in many countries, legally bawal sabihin ng mga company kung kailan sila nakatanggap ng mga secret requests. Kaya imbis na lumabag sa batas, itigil na lang nila ang pag-update ng canary. Ngayon, pag-usapan naman natin yung pinakauna na warrant canary ng Surfshark. Malaking deal yung update na to kasi officially, ito yung first time nila. Nag-publish ang Surfshark ng ganitong klaseng transparency report. Parang way nila nito para sabihin na ito yung totoong nangyayari behind the scenes. Sa latest post nila, sinabi ng Surfshark na as of date ng report, wala silang natanggap na kahit anong national security letters, government data requests, o gag orders. Yan yung klase ng clean slate na gusto mong makita mula sa isang privacy company. Binanggit din nila na yung warrant canary na to ay i-update nila quarterly. Ibig sabihin, 4 na beses sa isang taon, sa bawat update na ipopost nila, they'll confirm whether that statement is still true. Kung user ka, pwede kang pumunta sa website ng Surfshark at mag-scroll sa transparency section nila para makita mo mismo yung notice na to. Maikli siya, malinaw at nakasulat sa plain language. Walang hidden terms, walang fine print. Yung move na to, ilalagay ng Surfshark sa same level ng ibang top VPNs tulad ng NordVPN and ProtonVPN which already maintain warrant canaries. Para sa Surfshark naman, mas meaningful to lalo na isa siyang public commitment sa transparency. Something na kayang makita at ma-verify talaga ng bagong users. So why does it even matter and why should you as a beginner VPN user even care about a warrant canary? Sa huli, tungkol talaga to sa trust. Kapag gumamit ka ng VPN, you're routing all your online activity through someone else's servers. That means pinagkakatiwalaan mo yung company na yon to log, sell, or share your data. Karamihan ng VPN sinasabi na may no logs policy sila pero hindi lahat ay talagang napapatunayan yon. Yung warrant canary ng Surfshark, kapag sinamahan mo pa ng mga independent audits nila, nagbibigay yun ng tangible proof na sinusuportahan talaga nila yung mga sinasabi nila. If the canary ever disappears, it's your signal that something's changed. Maybe the company got a secret request for data o baka may nagbago sa operations nila. The point is, you know. Yung ganitong klaseng transparency ay isa sa pinakamalaking difference sa pagitan ng mga reputable na VPNs at yung mga sketchy na free ones na wala talagang pinapublish kahit ano. Kung ang isang VPN ay walang warrant canary o audit, parang nagpa-fly blind ka lang talaga. So pag-usapan na natin ang ilang key features na sumusuporta sa ganitong klaseng transparency. So, yung warrant canary ng Surfshark ay hindi siya nag-e-exist mag-isa lang. Part talaga siya ng mas malaking transparency system na may kasamang ilang key features. Number 1 is independent audits. So, yung infrastructure ng Surfshark at
yung no-logs policy nila ay na-audit na independently ng Deloitte, isa sa mga top accounting and security firms. These audits look at how servers handle data, paano nag-encrypt yung connections, and whether any identifying information is stored. Number 2 is RAM-only servers. So tulad ng NordVPN, gumagamit ang Surfshark ng RAM-only servers. This means nothing is stored long-term at once mag-reboot yung server, lahat ng nasa memory ay automatic na nabubura. It's one of the strongest safeguards against forced data collection. Number 3 naman is jurisdiction sa Netherlands. So nakabase ang Surfshark sa Netherlands na may strong privacy laws at hindi part ng mga major surveillance alliances tulad ng Five Eyes. Malaking advantage to kumpara sa VPN na nakabase sa mga bansa kung saan mas common ang government access requests. Number 4 naman is regular transparency reports. Bukod sa Warrant Canary, ang Surfshark ay nagpa-publish din ng general transparency reports na naglalagay kung ilang requests na ang natanggap nila para sa user data hanggang sa ngayon. At lahat ng yun pare-pareho ang pinapakita, which is 0. Number 5 is a clear no-logs policy. Simple lang yung no-logs policy nila. Surfshark doesn't track what you browse o kung anong sites ang binibisita mo. They only store minimal technical data tulad ng performance metrics to keep the app running smoothly. Ngayon na naiintindihan mo na kung ano ang kasama sa privacy system nila, pag-usapan naman natin ang ilang pros and cons ng approach nila pagdating sa transparency. Simulan natin sa pros. So una sa lahat, yung Warrant Canary. The fact that Surfshark now has one shows that they're serious about privacy. Hindi siya marketing gimmick lang. Isa siyang open commitment na pwede mong i-check anytime. Next naman is yung quarterly updates. So dahil regular yung updates, mas updated ang users buong taon, hindi lang paminsan-minsan. Tapos meron din tayong independent verification, so their audits and RAM-only setup back up the Warrant Canary with real technical proof. Next naman is user education. By releasing simple explanations and making the Canary easy to find, tinutulungan ng Surfshark ang mga beginners na mas maintindihan kung paano talaga gumagana ang digital privacy. And lastly, yung pagiging affordable and accessible. So Surfshark's plans tend to be more budget-friendly than some competitors, kaya mas nagiging accessible yung mga strong privacy tools kahit para sa average user. Ngayon naman, pag-usapan natin yung cons. First off is the new transparency effort. Since ito pa lang yung first Warrant Canary nila, wala pang long-term history na pwedeng i-analyze. Other VPNs have been doing it for years, so Surfshark still has to prove long-term consistency. Next naman is user confusion. Most new users don't know what a canary is, kaya kahit maganda siyang feature, possible na hindi siya mapansin. Surfshark still has to do more to educate users on why it matters. And lastly, yung jurisdiction gray area. So kahit generally privacy-friendly ang Netherlands, parte pa rin siya ng EU, which means may mga bagong batas in the future na pwedeng makaapekto sa data privacy. Okay, ngayon pag-usapan naman natin ng iba't ibang plans and pricing options ng Surfshark in case you're ready to invest in a VPN. If you want to follow along and make sure you're getting the best price possible, we do have a link down in the description below. Once na-click mo yung link na yon, diretso na tayong kukuha ng Surfshark VPN. Bago tayo pumasok sa lahat ng plans, gusto ko lang bagitin na meron silang 30-day money-back guarantee para sa 12 at 24-month plans. Which is great kasi kung matatry mo siya tapos maramdaman mo na hindi pala para sa ito, pwede mong makuha ulit yung pera mo. Okay, so simulan na natin sa Surfshark startup plan. You can actually save ng 87%. So bababa siya to just $1.99 per month plus my 3 extra months pa. And this is for a 24-month plan. With this plan, makukuha mo yung VPN and yung alternative ID. Tapos, meron naman tayong Surfshark One plan na may 86% savings kaya bumababa siya ng $2.49 per month plus may 3 extra months pa. Sa plan na to, kasama na yung VPN, yung alternative ID at meron ka na rin antivirus, alert, at search. And then lastly, meron tayong Surfshark One Plus plan na may 80% savings. Dahil dito, bumababa siya ng $4.19 per month. Tapos, may extra 3 months on top of that. So, imbes na 24 months lang, actually 27 months ang makukuha mo sa plan na to. You get everything in the Surfshark One plan, like the VPN and alternative ID. Yung pinakamalaking difference dito is yung data removal by incognito. So, essentially, what that is it's data removal from company databases. So, nire-remove yung info mo para makaiwas ka sa mga cheap marketing ploys, pati na rin pagtanggal ng pangalan mo, address, contact details, at ibang information mo mula sa mga people search sites. So, siguraduhin mo na piliin yung plan na pinaka-fit sa needs mo. But I would definitely recommend going with the 24 months, the technically 27 months, dahil sa 3 extra months na free kasi dito ka pinaka-makakatipid. You still can save on a 12-month plan as well, but just not as much as the 24-month plan. So, dapat mo bang piliin ng Surfshark? Kung beginner ka at naghahanap ka ng VPN na madaling gamitin, pero seryoso naman pagdating sa privacy, ang Surfshark ay isang amazing na option. Yung bagong Warrant
cannery nila pinapakita na hindi lang sila nagsasabi na transparent sila, talagang mapapatunayan nila to. Through action. Mabilis siya, lightweight, and it's packed with features without overcomplicating things. Whether gamitin mo siya para sa streaming, travel, o para lang mas safe na browsing, binibigyan ka ng Surfshark ng peace of mind na yung data mo hindi sinostore o pinapasa kung kani-kanino lang. If you're still comparing options, masasabi ko na ang Surfshark ay perfect para sa kahit sino na gusto ng balance ng strong privacy, verified audits, at affordable na pricing. It's beginner-friendly, trustworthy, and now more transparent than ever. As a personal note lang, alam ko na yung mga pag-aaral tungkol sa mga bagay tulad ng warrant canneries and audits, pwedeng medyo intimidating sa umpisa. Pero once na maintindihan mo siya, sobrang empowering pala talaga. Isa tong paalala na deserve mong malaman kung paano hinahandle yung data mo. At yung mga companies tulad ng Surfshark ay sa wakas nagsisimula ng gawing public yung ganitong klaseng information. Kung gusto mong i-try mismo yung Surfshark at makasave na up to 87%, make sure you use our exclusive link down in the description below. Gusto ko lang din nabanggitin na affiliate links to ha. Ibig sabihin, kumikita kami ng maliit na commission but there's no extra cost to you. So kung pipiliin mong gamitin yung links namin, we just wanna thank you so much in advance for supporting our channel. Malaking tulong yan para makapag-continue kaming gumawa ng free content tulad nito. Yung channel na to ay dedicated sa pagtulong sa'yo na mas maintindihan ng VPNs, privacy tools, and online security in a simple, down-to-earth way. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa YouTube channel namin kung hindi ka pa nakasubscribe. And of course, mag-iwan ng comments or questions below. Gusto naming makarinig ng feedback nyo. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.